Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila." Nang mapalibutan ng hukbo ng kaaway, ang lungsod kung saan naroon si Eliseo, natakot ang kanyang lingkod dahil ang tanging nakita niya ay panganib at pagkatalo. Ngunit pinaalalahanan siya ni Eliseo na mas marami ang kakampi nila kaysa sa kanilang mga kaaway. Nang buksan ng Diyos ang kanyang mga mata, nakita niya na ang hukbo ng Panginoon ay nakapalibot at handang magtanggol sa kanila. Ipinapakita nito na ang Diyos ay makapangyarihan, may kontrol sa lahat ng sitwasyon, at hindi kailanman iniiwan ang kanyang bayan. Madalas, ang takot at panghihina ng loob ay nanggagaling sa limitado nating pananaw bilang tao. Kapag problema, oposisyon o paghihirap lang ang nakikita natin, madaling isipin na tayo ay nag-iisa. Ngunit ang pananampalataya ay hindi lang nakabatay sa nakikita ng ating mga mata, kundi sa katotohanang ang Diyos ay kasama natin at kumikilos kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa anumang laban na kinakaharap natin. Dumaan si Jasper sa panahon ng espiritual na panlalamig at panghihina ng loob. Dati siyang masigasig sa pagbabasa ng salita ng Diyos at paglilingkod sa ministry. Ngunit habang dumarami ang mga problema at tukso sa paligid niya, unti-unti siyang nanghina at nawalan ng gana sa mga espiritual na gawain. Pakiramdam niya ay mag-isa niyang nilalabanan ang kanyang mga suliranin at mga iniisip. Ngunit isang gabi sa kanilang Bible study, pinaalalahanan siya ng talatang ito na hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak habang nagpatuloy siya sa pananalangin at araw-araw na pagbabalik sa salita ng Diyos. Unti-unti niyang naranasan ang panibagong lakas at kapayapaan mula sa Panginoon. Hindi tayo tinawag upang mamuhay ayon sa takot o batay lamang sa nakikita ng ating mga mata sa gitna ng mga espiritual na laban at pagsubok sa buhay. Maaari tayong magpatuloy sa pagsunod kay Kristo dahil alam nating ang Diyos mismo ay kasama ng kanyang mga anak at nagbibigay sa kanila ng lakas. Panginoon, kapag ako ay nakakaramdam ng bigat, panghihina ng loob o panghihina ng pananampalataya, tulungan mo akong lumapit sa iyo sa panalangin sa halip na matangay ng takot. Turuan mo akong manatili sa iyong salita at patuloy na sumunod kay Kristo kahit may hirap o pagsalungat. Buksan mo ang aking puso upang mas malinaw kong makita ang iyong kapangyarihan, katapatan, at presensya kaysa sa mga problemang kinakaharap ko araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.